everyone! Welcome back to my YouTube channel. Alright, so ngayon ay andito ulit kayo para makinig ng kwento, the same time matuto po tayo sa ating video. Ngayon, ang pag-usapan po natin ay may maimpluwensyahan ka. Alright, ang panginegosyo kasi kahit nasaan ka man, kahit ano pa yung meron ka, pwedeng mong simulan yan. Okay, kagaya po ng doon sa Natividad. Yan. So, meron pong binibenta doon ng mga fishball, barbecue dati si ate. Okay, kumbaga na-influensyahan natin siya sa pagninegosyo. Okay, nung 17 ako, yan, nag-isip na rin siya ng negosyo, sari-sari store. Okay, kaya habang tayo po ay nagninegosyo, meron pong na-inspire sa atin. Ngayon, meron nga tayong kamag-anak doon sa sa Natividad na meron na rin nagbibenta ng siomai, everything. Excuse me. So, yun yung naging resulta ng ating pagninegosyo. Okay, nakapag-inspire tayo sa biyaya ng Panginoon. Okay, para sa akin, okay, so, madaming nakaka-inspire, pero yung mga gumaya na magnegosyo, like for example, si ate ko, yan yung si ate ko. Yan. So, nagnegosyo siya ng barbecue, everything, sa store, pero, nalugi rin. Kumbaga, naubos lang din yung kapital. Yan. Pero para sa akin, ang pagninegosyo, wala talagang lugi. Okay? Kumbaga, nangyari sa ate ko, nalugi siya. At the same time, ako, meron akong naluging business. Okay? At still, tayo ay nagbi-business para maging successful. Okay? Kaya para sa akin, ang pagninegosyo, wala talagang lugi dyan. Depende kung paano mo iisipin. Okay? Maari na sa umpisa, maubos yung pera mo, pero yung mga natutunan mo sa una mong negosyo, malaking bagay yan. Okay? Sabi nga nung mga in-interview ko na mga businessman din, na mga young, okay, mga bago pa sa business, okay, mga coffee shop, okay, in-interview ko rin sila, yung mga may-ari ng coffee shop, everything, okay. Ako po ay, malaki po yung aking tuition fee, okay. Ang ibig sabihin doon ay nalugi ka, okay, ng ganitong amount, malaking pera, okay, okay. So, ang sabi kasi nila sa akin, di tuition fee mo yun. Kumbaga, nag-aral ka, okay, sa mundo ng pagninegosyo. Okay? At yun yung pagiging experience, o kaya meron kang experience, yun yung malaking bagay na pamato mo, time will come, kapag maggagawa ka ulit ng bago mong negosyo. Okay? Kaya sabi ko rin sa kanila, ang laki ng tuition fee ko. Kasi million yung tuition fee ko. Ang laki ng nalugi sa akin. Kaya sabi ko, kung nag-college sana ako dati, okay, ang estimate ko lang naman, kasi bala ko dati mag-college ng entrepreneur sa Baguio. Okay, ang estimate na sinabi nila, at saka yung content, pag-estimate ko rin, mga 700 to 800. So, yun lang dapat yung nalugi sa akin, okay, sa pag-college. Pero, I know, merong ibang plano ang Panginoon, excuse me. Okay, kumbaga yun yung malaking bagay na mautunan mo sa pagninegosyo. Kumbaga yun na yung tuition fee mo. Okay? Kasi magagamit mo yan para sa susunod mong negosyo. Basta magsimula ka lang, pero hindi ko naman sinasabi na ibuwis o ipusta mo yung buong pagkatao mo sa negosyo na sisimulan mo. Okay? Ang sa akin, magsimula ka lang kahit nasa maliit lang. Okay? Kasi ako po, natuto po ako. Okay? Nag-fail po ako. Million yung na-invest ko. Okay? Sa mga una kong mga negosyo. Okay, ganda ng office ko, naka-aircon, ganda ng may mga empleyado ko, okay. Dami kong mga ginastos, okay. Pero nalugi lang din. Kaya grabe yung pagkalagpak ko. Okay, ang hirap, ang tagal kong mag-recover that time. Okay. Kaya ang advice ko sa inyo, huwag niyo akong gayahin. Okay, malaki agad yung in-invest. Kumbaga, start small. Okay. Ang totoo niyan, pwede naman magsimula talaga ng wala eh. Okay, i-execute mo yung tinatawag na pre-sell. Kung hindi mo pa napanood yun, punta ka lang sa aking mga video. Makapanood mo yung pre-sell. Kahit wala kang kapital, makapagsimula ka na. Okay, meron akong example dito. Yung Greenwich, ang logo niyan, G lang. Okay, pero once na nakita mo yan, alam mo na agad kung ano yan. Okay, ano yung in-offer na pagkain niyan? Ano yung in-offer na pagkain? Tapos, kilala na agad. Okay, kilala na agad natin yung Greenwich o kaya yung logo na G. Okay, dahil kilala natin agad yung brand, okay, kasi tumatak na sa ating sa utak natin. Okay, bubulol ako. Hindi naman sila nagsimula. Isipin niyo to.
hindi naman sila nagsimula sa malaki agad. Okay, nagsimula sila sa maliit. Okay, sa konti pa lang yung ino-offer niya. At iilan pa lang ang customer. At ang punto ko dito sa pagsimula ng maliit, walang problema. Okay, kasi eventually lalaki din naman yan once na may progress at may pumasok na pera sa business mo. Kumbaga, step by step, little by little. Start ka sa maliit, unti-unti. Okay? Pero wag niyong lilimitahan yung pangarap niyo. Kumbaga, start small, okay, think big. Okay? Start ka sa maliit para yung pangarap mo ay makakuha mo. Okay? Isa pang gusto kong i-point out is yung the best teacher na pwedeng kang magkaroon. Yun yung experience kasi. Yun yung experience kasi walang wala kang mababasa sa mga libro o sa mga sinasabi sa iyo ng ibang tao sa may experience mo sa pagsimula ng negosyo. Okay, ako po personally, ang daming pong na-experience sa business. Okay, kaya sinisigurado ko po dito lahat ng mga video po natin, mga vlog po natin, ay mga na-experience ko na po. Okay po. Kaya, hindi mo po mababasa, wala kayong mababasa ng libro, yung mga na-experience mo na. Especially sa akin. Okay, ang dami kong na-experience sa pagninegosyo. Okay, dumating ako sa punto na na-burnout ako. Okay, kasi sobrang hirap na ng sitwasyon ko. Pero yung experience na yun, okay, yun pala yung magiging wisdom ko. Magiging pamato ko on my next business. At ngayon, na-execute na natin ngayon. Ina-apply na natin ngayon. Okay, kasi ang experience, okay, ang pagiging pamato natin on our next business. Pumalya ka man pero may matutunan ka. At syempre, hindi mo na ulitin yung pagkakamali mo sa una mong negosyo. Sa susunod, hindi mo na 'to gagawin. Kaya wag kang matakot na magsimula. Hindi mo kailangan ng milyones para magsimula. Okay? Maging resourceful. Okay? Isipin mo kung paano mo gagamitin kung ano yung meron ka. Okay? Start on what you have. Parang yung story dun sa Bible, yung 5,000 na pinakain ng Panginoon. Okay? Ano yun? Two fish and 5 bread or 5 bread and 2 fish. Okay? So, kung ano yung meron, pinadami ng Panginoon. Nagkaroon ng himala. Kaya, kung ano yung meron sa atin, yun muna. Okay? Natuto ako dun sa una kong business na nung una, okay, yun lang din naman. Pero nag-expand ako. Okay? Hindi ko in-expect yung ganun. Yung pagkalagpak ko. Kasi hindi ako naging resourceful. Kaya wag niyo akong gayahin. Okay? Pero ngayon, okay, in-execute na natin yung pagiging resourceful natin. Kasi doon gagawa yung Panginoon ng himala. Okay? Kaya, kung ano yung meron, yun muna. Pwede ka na mag-start ng business. Okay? Kaya, trabaho lang tayo. Huwag natin hanapin kung ano yung wala sa atin. Alright, so thank you po sa inyong panonood hanggang dulo at nawa ay naging blessing po sa inyo yung story ko. At the same time ay nakapulutan nyo po ng aral. Alright, so dito magtapos yung ating vlog o kwento. At please comment, okay, yung mga sumusuporta sa atin. Okay, sa una, okay, time will come, bibigyan ko po kayo ng reward. Okay, hanggang sa dulo ng ating mga vlog. Okay, thank you and God bless. Bye-bye.